Good day guys. Magandang araw sa inyong lahat. Today is January 9, 2025. First month ng investment challenge. At ayun na nga, pumasok na yung aking deposit sa aking IBKR account. Kaya yun, may pangbili na or may pang-abang na ng buy order dito sa Microsoft. And nakikita nyo guys, itong Microsoft is pulado, pababa. Kaya plan ko na sumalo dito sa level na to. Weekly chart nga pala ito. Bawat candle na yan is weekly yan. Weekly yung ano yan, bawat candle. So, kung nakikita nyo guys, Microsoft is pababa, pulado. And meron siyang support dito sa level na to. Kita nyo naman, nagbabounce kapag dumarating sa level na yan. 390. So, maganda kung pupunta dito yung price para discounted, di ba? Makabili ng ganyan diyan. At least makamura-mura. Or kung talagang gusto niyo bumagsak, di bumagsak na siya dito para mas discounted. Pwede pa ulit bumili dito. Kumbaga, bili dito, tapos bili dito. Tapos ano lang, hayaan niyo lang, tataas din yan. Malakas naman to eh. Kaya yun, papakita ko sa inyo kung paano mag-set ng buy order. Kahit close yung market, makakapag-set tayo. Balik muna tayo sa platform. So, ito guys, yung platform ko, yung IBKR or Interactive Brokers. Nakikita nyo, meron na ako guys na 416 USD. Yan yung gagamitin kong pambili. Yan yung buying powers ko, USD. And total cash ko is 616 CAD. Yung base currency ko is CAD. Kaya, nag-convert muna ako. From base currency, yung CAD, kinonvert ko yan sa USD. And kung magko-convert kayo, dito lang sa trade, pindutin nyo lang to. Tapos makikita nyo na doon yung convert currency. Tapos from base currency to USD. Para makabili kayo ng USD stock shares. Tapos yun, tingnan na natin yung Microsoft. Yan. Ganyan lang, search nyo lang dyan sa search bar. Tapos pindutin nyo lang yung ito, Nasdaq, tapos stock. Pindutin nyo lang yan. Tapos lalabas na to. Tapos itong buy order kasi bibili tayo. Then, paglabas nyan, scroll down nyo lang yan. Tapos, papakita ko sa inyo guys kung paano makabili ng tingi. Tingi lang, hindi buong shares. Kumbaga, kahit 50 USD yung pera ninyo, makakabili pa rin kayo ng shares. Tingi or fractional shares lang mabibili. Ito, imbis na shares, yung nakalagay dito, babaguhin nyo to, gagawin yung USD. Pag ginawa nyong USD yan, makakabili na kayo ng tingi-tingi. Ma-execute yan. Then, ito sa quantity, kung magkano yung pera na ipapambili nyo, sa akin is $400 lang yung pangbibili ko. 400 USD. Tapos, limit price ko is gagawin kong 390. Kasi sa 390 yung entry ko eh. Diyan ko siya abangan. Then, ito, limit order type. Madalas ang ginagamit ko is nakalimit lang yan kasi hindi naman ako nag-execute ng mga market order. Palagi lang ako nakalimit kasi busy sa trabaho. Hindi ko nababantayan yung mga market na yan, price na yan. So, nakalimit lang. Tapos, itong time enforce,
imbis na naka-day yan, ang gagawin ko niyan is good till cancel. So, hanggat hindi ko siya kina-cancel within 60 yata yun or 90 days, hanggat hindi ko siya kina-cancel, nakaabang lang siya sa price na yan sa 390. Pwera na lang kung abutin nga yung 60 days or 90 days yata yung validity nito. Makakancel yun ng kusa. Tapos yan na guys, all sets na. And preview natin. Sa preview, nakikita natin dyan is nakalimit siya, order type. Yung price niya is 390, good till cancel. May commission siya guys na $1, 1 USD. So, 401 USD. Yun yung ano niya, commission. Tapos yun guys is submit by lang. Tapos may mga lalabas-labas yan dyan ng mga i-click-click nyo lang yun. Agree lang. Tapos yun na, may execute na yan. Hindi ko na ipapakita muna yung mga lalabas-labas na yon kasi for anong tawag niyan? Privacy. So, pipindutin ko lang yung submit tapos papakita ko sa inyo na na-submit na. Yun guys, na-submit ko na. Kikita nyo, ito, palaki natin. Kung nakikita nyo guys, ayan, naka-abang na sa 390. Gaya ng inano natin, sinet ko dyan sa 390. Dyan lang siya nakaabang. Then, once na yung price yung stock price nito ng Microsoft is bumaba dito sa 390, doon pa lang siya may execute. Kumbaga, automatic yan, ma-execute yan pag bumaba siya dito. Medyo malayo-layo pa kasi yung price niya is nasa 424. And sana bumaba para ma-hit itong abang ko dito sa 390. So, ganun lang guys, ang pag-set ng buy order. Huwag nyo lang kakalimutan palagi pag tingi-tingi yung bibilihin nyo. Yung imbis na shares, baguhin nyo lang sa USD para makabili kayo ng tingi. Tapos, yung base currency ninyo, halimbawa, peso yung base currency ninyo, o kaya sa akin kasi CAD yung base currency ko. Kino-convert ko muna yon sa USD bago ko siya may gamit na buying power dito para makabili ako ng stock shares sa US stock market. So, yun lang muna sa ngayon guys, and salamat sa panonood, and sana may napulot kayo, may natutunan kayo sa video ito. Yun lang guys, and bye-bye. Thank you.